May nagpadala po sa atin dito ng isang napakagandang larawan ng isang barya na madalas pong maging mitsa ng usapan sa mga Facebook groups, online marketplaces, at maging sa mga tambayan ng mga kolektor. Ito po ang sikat na 1 peso 1903 coin na ginawa po noong panahon ng pananakop ng Amerika o ang tinatawag nating US Administration era. Ang tanong ng ating kabarya na nagmamay-ari sa larawang ito ay magkano nga ba ang tunay na halaga nito ngayon sa Philippine peso? Worth it pa ba itong kolektahin o itago bilang investment? At higit po sa lahat, totoo nga ba na napakaraming peke nito na ibinabenta sa market ngayon? Bago po natin sagutin ang mga presyo, alamin muna natin kung bakit nga ba espesyal ang baryang ito. Ang 1 peso 1903 ay hindi lang basta lumang barya na nakita po sa baol ng lolo o lola mo. Ito ang kauna-unahang disenyo ng piso na inilabas sa ilalim ng pamamahala ng Estados Unidos o United States dito sa Pilipinas. Ang disenyo po nito ay nilikha ng kilalang Filipino artist na si Melesio Figueroa. Kung susuriin mo ang harap ng barya, makikita mo dito ang isang babae na nakatayo po sa tabi ng anvil o pandayan habang may hawak ito na martilyo. At sa background niya ay ang bulkang Mayon na nagbubuga ng usok. Ayan, hindi po nagbigay ng larawan si Kabarya sa likurang bahagi nito. Tanging yung overside or harapan na bahagi lamang ang meron tayo dito. Kaya ayan, sa likod naman, ito po pala ang likod. Yung overside kanina ay yung babaeng may nakatayo na sa tabi ng anvil. Ito yung likod kung saan ay makikita naman natin dito ang Agila ng Amerika. Ayan po, napakalinaw. At ito po ay nakapatong sa kalasag na may mga bituin. Ang baryang ito ay gawa po sa purong pilak o silver na may fineness na 0.9. Ibig sabihin, 90% nito ay solid silver at 10% naman ay copper para sa tibay ng barya. Dahil ito ay silver crowned size coin, may dambuhala itong bigat na 26.95 grams at diameter na 38 millimeters. Ito ang dahilan kung bakit napakabigat nito sa amay kumpara sa mga pisong barya na ginagamit natin ngayon. Ayan, ngayon ay dito naman po tayo sa pinaka-inaabangan ng lahat. Ayan, at ito ang tanong kung magkano nga ba ang halaga nito ngayon. Ang presyo ng 1 peso 1903 ay nakadepende po ito sa tatlong mga bagay. Una ay ang mint mark, ang kondisyon o grade ng barya. Yan po ang pangalawa. At ang pangatlo ay kung ito ba ay raw o certified ng mga grading companies tulad po ng NGC o PCGS. May dalawang pangunahing klase po ang 1 peso 1903 na ikinalat sa sirkulasyon. Ang una ay ang walang mint mark na ginawa sa Philadelphia Mint. At ang pangalawa ay ang may S mint mark na ginawa naman sa San Francisco Mint sa Amerika. Kung titingnan mo ang likod ng barya, yan mismo dito sa ating larawan dito, sa ilalim po ng ribbon. Ayan, sa ilalim ng ribbon o red, doon po makikita ang maliit na letrang S kung galing ito sa San Francisco or galing ito sa Philadelphia Mint. Ayan, dito ay wala po tayong nakikitang mint mark. Ayan, malinis po. Ang ayun po pala, parang eto. Pero hindi po gaanong malinaw kung yan nga ba yung mint mark or hindi. Ngayon ay magsimula po tayo sa pinakakaraniwan, ang 1903-S peso. Mahigit 11 milyong piraso po ang ginawa nito. Kaya ito ang pinakamadaling hanapin. Yan, napaka-common. Yan, in short ay napaka-common yung 1903-S. Ayan. Kung ang barya mo ay circulated o yung laspag na, maraming gasgas tulad po ng nakikita natin dito na
pagmamay-ari ni Kabarya. Ito po ay gamit na gamit sa kalakalan noon. Ang presyo po nito sa market ngayon ay naglalaro sa 2,500 pesos hanggang 4,500 pesos. Ang value nito ay nakabase na rin sa kasalukuyang melt value o ang halaga ng pilak nito kung tutunawin. Ngunit kung ang iyong 1903-S ay nasa magandang kondisyon, yung tipong malinaw pa ang mga buhok ng babae, kitang-kita ang mga linya sa bulkan at may natitira pang natural na kintab o luster, ito po ay pasok sa extremely fine or XF or about uncirculated or AU grade. Ang halaga po nito ay maaring umabot sa 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos. Para naman sa mga pambihirang kondisyon na tinatawag na mint state or uncirculated or UNC, ang presyo ng 1903-S peso ay pwedeng sumipa mula 25,000 pesos hanggang mahigit 150,000 pesos. Lalo na kung ito ay may mataas na grade mula sa NGC or PCGS. Ngayon, paano naman ang 1903 na walang mint mark mula po sa Philadelphia? Mas kakaunti po ang ginawa nito, mga 2.7 million na piraso lamang. Dahil mas madalang ito, mas mataas na bahagya ang premium po nito. Ang circulated condition nito ay nagkakahalaga ng 4,000 pesos hanggang 7,000 pesos. Habang ang mga may grade o malinis na piraso ay madaling nakakakuha po ng 15,000 pesos pataas sa mga auction. Mayroon din tinatawag na proof version na ginawa para sa mga kolektor noong 1903 na may mintage na 2,558 na piraso lamang. At ang mga ito naman ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos hanggang kalahating milyong piso, depende po sa kalagayan ng barya. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang katanungan kung worth it ba itong kolektahin ngayon. Yan, ang susunod na tanong ay sulit pa ba itong kolektahin ngayong taong ito? Ang masasabi ko po dyan ay ang sagot ay malaking oo. Ang 1 peso 1903 ay isa po sa mga pinaka-solid na barya na pwede mong simulan kung gusto mong pumasok sa seryosong coin collecting o numismatics. Ngayon, bakit nga ba magandang kolektahin ang baryang ito? Una, mayroon itong tinatawag na intrinsic value. Dahil gawa po ito sa 90% na pilak o silver, kahit na mabura ang disenyo nito o may matinding pinsala ang barya, hindi mawawalan ng halaga ito dahil po sa silver content nito. Habang tumataas po ang presyo ng mga mahalagang metal sa global market, sumasabay din ang pag-angat ng base price ng iyong barya. Yan ang pangalawa. Yan po ay ang historical value nito. Ang baryang ito ay saksi sa transition ng Pilipinas mula sa pamamahala ng Espanya patungo sa Amerika. Ito ang panahon kung saan ang ating financial system ay isinasaayos upang umayon sa dolyar ng Estados Unidos. Ang bawat gasgas at dumi sa isang tunay na 1903 peso ay may kwentong dala mula sa mga naunang henerasyon ng mga Pilipino. At ang pangatlo, ang demand po sa market. Yan, ang US-Philippine coinage o ang mga barya mula 1903 hanggang 1945 ay hindi lamang kinokolekta ng mga Pilipino. Sikat na sikat din ang mga ito sa mga Amerikanong kolektor. Ibig sabihin, pandaigdigan ang market nito. Kung mayroon kang magandang piraso, hindi ka mahihirapang ibenta ito dahil laging may naghahanap ng coin na ito para makumpleto ang kanilang set. Kaya masasabi ko po rito ay mas mainam na mag-invest sa mga baryang may mataas na kalidad kaysa sa mga maraming barya pero puro laspag naman. Dahil ang mas mataas na grade ang mas mabilis mag-appreciate ang halaga sa paglipas ng panahon. Ayan, pag-usapan naman po natin ang reality ng mga counterfeits, yung mga peke. Ayan, ang katotohanan tungkol sa mga peking barya sa market. Totoo ba na maraming fake na 1 peso 1903 na ibinebenta ngayon?
Ang sagot ay napakatotoo at ito ang dahilan kung bakit maraming baguang kolektor ang naiiyak at nawawalan ng pera. Dahil mataas po ang demand at may kamahalan ang 1 peso 1903, naging paborito itong target ng mga namimeke ng barya. Partikular na ang mga galing sa ibang bansa na ibinebenta sa mga online platform sa napakamurang halaga. Kadalasan makikita mo ang mga ito na ibinebenta ng 150 pesos hanggang 300 pesos lamang. Tandaan ninyo mga kabarya, walang magbebenta sa inyo ng tunay na silver na barya na nasa presyong mas mababa pa sa halaga ng metal nito. Kaya masasabi ko ang pag-iingat ang pinakamabisang sandata ng isang kolektor. Paano mo nga ba malalaman kung ang 1 peso 1903 mo ay tunay o peke? Narito po ang mga pangunahing hakbang na dapat mong gawin. Una ay ang timbang. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang tunay na 1903 na peso, 1 peso, ay dapat tumitimbang ng 26.95 grams. Ang mga peking barya ay kadalasang gawa sa iron, copper, or nickel alloys na mas magaan. Karaniwang naglalaro lamang sa 18 hanggang 20 grams, 23 grams. Gumamit po ng digital jewelry scale para makuha ang eksaktong timbang. Kung ang barya ay kulang ng higit sa 1 gramo nang walang matinding ukit o bawas, malamang na peke ito. Pangalawa, ito po ang tinatawag na magnet test. Ang pilak o silver ay hindi po dumidikit sa magnet. Kung itinapat mo ang isang malakas na magnet tulad po ng newdium magnet sa iyong barya at bigla itong sumungkit o dumikit ng mahigpit, automatic na peke ang hawak mo. Ito, gawa po ito sa bakal o base metal na hinaluan lang ng silver plating sa labas. Pangatlo ay ang detalye po at ang strike nito. Ang mga tunay na barya na gawa po ng US Mint ay dumaan sa napakatinding pressure kapag itinatatak. Ang mga letra ay matatalas at ang mukha ng babae at bulkan ay may lalim at buhay. Ang mga peke naman ay kadalasang gawa sa molds o cast, kaya ang mga detalye ay mukhang sabog. Bilugan ang mga kanto ng letra at parang madulas o madumi ang surface kahit mukha itong bago. At ang pang-apat, ito po ang sound test o ang ping test. Kung dahan-dahan mong pipitikin ang tunay na silver coin gamit ang iyong daliri habang nakabalanse sa dulo ng iyong kuko, makakarinig ka ng isang mataas, malinaw at matagal na tunog na parang kampana. Ang mga peking barya naman ay naglalabas ng maikli at binging tunog dahil sa magkakaibang metal na nakahalo rito. At ayan sa kabuuan, para po sa ating kabarya na nagtanong at nagpadala ng larawan dito, ayan, ang iyong 1 peso 1903 dito ay isang napakagandang piraso ng ating kasaysayan. Kung mapapatunayan mong ito ay tunay gamit ang mga test na aking ibinahagi, hawak mo ang isang asset na may totoong halaga sa market ngayon. Kaya wag pong basta-basta maniniwala sa mga posts sa social media na nagsasabing nagkakahalaga ito ng milyong-milyong piso. Dahil ang mga ganoong presyo ay para lamang sa mga pambihirang top-grade certified coins na halos wala ng gasgas mula noong taong 1903. Ngunit huwag din namang mamaliitin ang halaga nito dahil libo-libong piso pa rin ang katumbas ng isang pirasong tunay na silver peso. Kaya sa kabuuan, ang pinakamainam na hakbang para sa mga gustong magsimula ay bumili muna ng mga coins na graded na po ng NGC o PCGS para nakakasiguro kayo sa authenticity. O kaya naman ay bumili lamang sa mga respetado at kilalang coin dealers sa inyong lugar. Ang pag-google ng oras sa pag-aaral ng tamang impormasyon ang magliligtas po sa inyo mula sa mga peking barya at peking sellers. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa ating pagsusuri sa barya na ito ni Kabarya. At manatiling mapanuri po sa inyong mga hawak na barya, patuloy na mag-aral. At hanggang sa susunod na pag-uusapan natin tungkol sa kasaysayan at halaga ng ating mga pera. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.